Hello, good morning mga guys! Welcome to my YouTube channel, Velesa Summer GPN Vlog. Pa-subscribe naman kung sino hindi pa nakasubscribe dyan mga idol. 4 days ready mga guys. Nandito kami sa eskwelahan ng aking anak sa elementary. Dahil ang aking anak ay nasa grade 3 ng elementary mga guys, kaya nandito kami, tumutulong kami sa isang cleanup drive sa kanilang eskwelahan. Taon-taon mga guys, meron kaming cleanup drive sa elementary o kaya hindi kaya high school. As a parents, so kailangan nating mag-participate para sa ating mga anak mga guys. So, nandito kami ngayon. Tumutulong kami sa pagpinta ng kanilang bakod. Maaga kaming pumunta dito mga guys para makatulong sa paglilinis. Taon-taon namin itong ginagawa as a parents na may mga batang nag-aaral dito sa elementary. So, kailangan natin mag-participate para makita ng mga anak natin na tumutulong tayo sa mga gawain ng kanilang eskwelahan. Dahil dito sa Japan mga guys, meron din kami PTA, yung Parents Teachers Association. Meron kaming leader. Taon-taon, meron kaming bagong leader mga guys. Hindi na kailangang mag-election. Magbigay lang yung teacher na isang papel tapos sulat mo doon kung sinong gusto mong maging leader. Tapos kung sino yung pinakamaraming bumoto sa kanya. At siya yung naging leader sa taong ito mga guys. Tapos siya na yung pipili kung sino yung mga committee niya para makatulong sa kanyang trabaho as a president in PTA mga guys. So as a parents, kailangan natin mag-participate dito. Dahil may mga anak tayong nag-aaral dito mga guys. So wag yung sinasabi mo busy ka palagi. Wag naman. Kasi tinatandaan ng mga teacher, di ba? Makita din sa kanilang mga estudyante o sa mga bata. Kailangan mo yung pakita na tumutulong ka rin, di ba? As a parents, di ba? Kailangan natin mag-participate para sa ating mga anak mga guys. Kami talagang dalawa ng asawa kong pupunta dito. Pero wala naman kami ginagawa sa bahay. Saturday ngayon. Tapos yung isang anak kong panganay, nandun din siya sa kanyang school. Yung activity na ginagawa doon mga guys. Dito, ayan ako lang yung aking cellphone. Para, kami nagbakod ba? Nagpinta kami. Yan. Kailangan nating alagaan yung bakod ng mga bata kasi malaking proteksyon nito para sa mga bata na lumalabas sila dito dahil may daanan dyan sa harapan ng eskwela. So kailangan nating alagaan ang bakod na ito laban sa mga kalawang mga guys para mag long lasting pa yung kanyang halaga sa buhay. So, dito naman sa Japan, kailangan natin participate sa mga clean-up drive dahil mahalaga sa kanila ang paglilinis. Guys, para yan sa ating kapaligiran, kaya, diba maganda yung mood natin pag makakita tayo ng mga malilinis na guys. One of the tradition of Japanese education is that student would do also cleaning. So, it's one of the few things of non-Japanese tend to know about Japanese school. Having students clean their skull each day for about 15 minutes is the great concept and it is instinct to good values in the kids. Diba? Kahit sa bahay, yung maglalaro yung mga anak natin sa kanilang mga toys. Simpleng bagay lang na pagsabihan mo. Ilimpit mo yan anak, pagkatapos maglaro, ganyan. It's a way of responsibility ba? As a young mind, as a young age, tuturo mo sa kanila kung saan ang dapat lagayan. Pagkatapos mong magkalat, kailangan magligpit, ganyan. Sit up sa mind ng mga bata
Dahil habang lumalaki sila mga guys, naging matuto sila sa buhay na kailangan pag may ginagawa ko, kahit pagkatapos nito, lilinisin ko, ganyan. Basta responsibility lang ba? Huwag yung puro mo na lang mama yung magtatrabaho, puro na lang papa yung gagawa, huwag ganyan. Dapat sa bahay, kailangan pantay-pantay din tayo, di ba? Huwag yung ang mama na lang palaging kawawa, si mama na lang palaging stress sa buhay. Yan, ang pangit ng mama, losyang na yung si Mother Earth, mga guys. Huwag ganyan. Dapat pantay-pantay tayo, di ba? Dahil lahat naman tayo, di ba? Lahat naman tayo may responsibilidad sa buhay, di ba? Kahit yung mga anak natin na dumihan yung sinelas niya, dumihan yung sapatos niya, turuan mo siya na, linisin mo yan anak ha, dun sa banyo, i-brush mo yung mo. Para malinis ba, ganyan. Napakaliit lang bagay ng mga guys, pero habang lumalaki sila, natututo sila sa buhay. Ganyan. Natututo silang, pag may ginagawa ko, kailangan ayusin ko, mga ganyan lang ba. Habang, maliit pa sila, natututo na. Halimbawa, pag makalat yung nila, yung lagayan ng damit, pagsabihan mo sila na, linisin mo yan pagkatapos ligpitin mo yan. Ito, ayaw tingnan yung mga bagay dito sa bahay, yung lagayan yan. Hindi naman ako perfecto mga guys pero maingay talaga sa bahay. Nag-iingay ako, nagsasalita ako ng huwag yung ikalat yung mga gamit niyo mga guys. Halimbawa lang pag nagdo-drawing yung mga anak mo, pagsabihan mo na pagkatapos ang saan ang lagayan dyan, doon mo ibalik mo doon, ganyan, mga simpleng bagay lang, pero malaking responsibilidad na yun sa kanila mga guys. Natututo yung mga anak natin gumagawa sa buhay dahil habang lumalaki na sila na yung bahala sa sarili nila para mabuhay sila mga guys, ganyan. Habang maliliit pa, tumuturuan natin. Kaya napakasimpleng bagay lang sa parents. So, kailangan natin mag-participate dito sa school. Sabi ng leader, bilisan na namin yung gawain namin dahil hanggang 9:30 lang kami mga guys. Nagtatapusin pa kami ng asawa namin. Asawa ko. So, kailangan namin dito mag-participate din. Labas-labas din sa lungga natin. Huwag puro mok-mok sa bahay. So, papakita natin na nagpapahalaga din tayo sa kanila mga guys. Nagpapahalaga din tayo sa ating paligid. Diba? Ganyan ang buhay. So, as a parents, kailangan ipakita natin mga anak responsibilidad din tayo sa buhay, di ba? Halimbawa lang yung parents na naging leader, naging head sa lahat. Yung mga anak din nila balang araw naging head din. Ganyan. It's a best example sa ating mga anak mga guys. Hindi man tayo perfectong tao, pero we do our best para sa ating kinabukasan. So, tulong-tulong lang pag may time. Ganyan. Kailangan i-balance natin yung buhay natin, mga guys. Ganyan. Dito naman sa Japan, mga guys, yung mga gamit namin, hindi namin dinodonate. Hindi kami nag-spend ng pera ba? Hindi sila nanghingi ng pera. Yung mga kasangkapan, halimbawa lang yung mga pangpinta, yung mga, kasi dito mga guys, yung mga patapunan ng mga paint bottle, yung mga bote ng mga takip na mga paint bottle, o kaya yung old newspaper, ganyan. Yung mga unboxing natin, yung mga box, iniipon yan dito sa eskwelahan. Yon ang binibenta namin mga guys, pangbili namin ng mga kasangkapan. Yung pangpenta, yung brush ng pangpenta, yung mga brooms, yung mga, mga basahan, ganyan, yung mga cutter, mga guys. Yon, yung mga recycle lang ba, yung patapunan na gamit sa bahay. Yon, iniipon, yan, mga guys. Yung mga basiyo ng inumin, di ba? Mahal yan. Huwag mong itapon kung saan-saan. Huwag mong ikalat. Iponin mo yan mga guys.
Para pag marami na, binibinta yan ng aming leather. Kaya pambili namin ng mga kasangkapan ba. So, thanks for watching my video. Tuloy pa pala, mahaba pa pala mga guys. Pasensya na sa aking salita. Ganyan talaga ako. Yung kapatid ko dumadaan na. Yung leather na. Sasalita din siya mga guys. Ayan ba? Tulong-tulong din. Pag may time. Di pa kami tapos. Doon pa sa harapan. Punta pa kami doon. Yan. Dito lang ako kasi napakainit sa ano. Mainit na dito guys. Kahit yung ano pa lang ba. Maaga pa lang. Alas 8 pa lang. Mainit na. Ganyan. Pag summer dito sa Japan. Napakainit din. Ay nako. Kailangan natin tulong. Lapit na kami matapos sa aming gawain. Yearly naman itong ginagawa namin mga guys. Taon-taon lang. Yes. Hindi ko alam ba kung saan kami na-assign. Dito pala kami sa pagpipinta. Last year kasi nag-ano lang kami ng damo eh. Nag-ano kami ng damo. Nag-mower kami doon. Tapos niipo namin yung mga damo. Tapos nilagay na sa ano, cellophane para karga doon sa ano, garbage truck. Pero kami, yung taon pala ito, dito pala kami sa pagpipinta. Paikot ito mga guys, paikot sa ano, buong eskwelahan. Pero dito na iba't ibang zona, di ba? Iba't ibang, ano ba, street 1, street 2, ganyan. Dito kami sa bandang harapan ang assignment namin. Mga guys, doon naman sa kabila mayroon din ano doon naka-assign. Yung mga parents. Yan. Mga guys. Thanks for watching my video. Salamat sa lahat ng nagsuporta. Sana hindi kayo magsawa mga guys. Suportaran natin ang isa't isa. Yan. Hindi pa kami tapos. Hindi pa kami tapos sa aming paglilinis. Nandun pa kami sa kabila. Pa kaming gawain doon. Kulay blue naman ito. Maganda kasi sa mata yung kulay blue. Hindi nakakasawa. Ito yung mga bata dito mga guys, naturuan din nila maglinis pagkatapos ng ano, kaya mga ginagawa, linisin yung mga kalat. Yan. Para kaaya-ayang tingnan ng ating paligid. Ito yung kapatid ko. Dito yung asawa ng kapatid ko kasi may anak din siyang elementary. Yan ang eskwelahan natin. Ito parang sa harapan, ito yung gym nila. Malaking gym nila sa eskwelahan. Napakaluma na ang eskwelahan nito. Sabi ng kapitbahay na 50 years na daw siya. Nakatira dito. Apilo na yan po na. Ito pa rin yung eskwelahan. Ako wala lang ako. Iba yung ulo Sama ng sa kapatid ko. Tapos si Kuya Max. O para mas mukaan pa siya. Pitbahayan. tanggal dahil yung Pinitin na rin. Kiragan po din ang baras ba, no? Ano din kami ba? Yung grupo namin sa tirahan. Sa apartment namin mga guys. Ganyan. Di pa kami tapos. Naminita pa kami. Hanggang 9:30 lang daw na kami. Bilisan namin yung aming gawa. Wala ba ito nag-apin ng newspaper, di ba? Sila nag-apin ng newspaper. Katuwa nga eh. Wala ka newspaper. Gamay naman. Ganyan, ganyan. Participate din pag may time. Para makita nyo. Sumpota tayo. Bye-bye!